Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Dinadakila ka namin, itinataas ka namin, Ama, sa biyayang ibinibigay niyo sa amin, O Lord God. But bukod dun, Lord, tinataas ka namin dahil ikaw ay ikaw. Ikaw ang hari ng mga hari, ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon. Sa araw na ito, hinihiling ko sa banal na Espiritu na samahan ako, gabayan ako sa aking pagtuturo, Panginoon, ng iyong banal na salita, upang ang aking mga kapatid dito, Panginoon, ay may matutunan at maisapamuhay na nagmumula, Panginoon, sa iyong banal na salita. Hiling ko po ang pagbabago sa aming isip, sa salita, at sa aming mga buhay, O Lord. Lord, we declare that in Jesus' name, you will be glorified, Panginoon. All this we ask and pray, and everybody will say, Amen. Amen. Kanino cellphone yun? May multa. Ayan. Sinong may dala ng Bible? Ayaw niyo umupo? Mahaba to. 2 oras. Sure kayo, ha? Okay. Sinong first timer dito? First timer. 1, 2, 2. Wow, praise God. Palakpakan natin. 2 sila. 2 sila. So, pwede ba sabihin nyo sa katabi ninyo, handa ka na bang makinig? Ayan. Ang pag-aaralan natin ngayon is about change. Change into the image of God. No, I remember na kung hindi sa koinonia o sa Holy Spirit encounter, na ituro ko sa inyo yung changing into the image of God. Dahil tayong lahat ay hindi lang pumupunta sa simbahan para magkaroon ng fun. No, sino nag-enjoy sa mga laro kanina? Ang daming mga palaro, ano? Kaya next time, huwag kayong malilate. Hello, welcome Santiago. Buti na lang may 2 pang song kanina. Amen. Pero ang gaganda ng mga mata nyo, ha? Ayos. No? So, ang pagpunta natin sa church, hindi lang fun, hindi lang friendship, hindi lang food, but our purpose, the urgency, is change into the image of God. Sabihin mo nga sa katabi mo, na good afternoon. Be changed into the image of God. No, just a quick recap para magkaroon kayo ng konting background, dahil marami sa inyo ay hindi naka-attend during that time. Sa pagbabago o sa changes, no, meron tayong tinatawag na biblical change. Kasi lahat tayo, di ba, may gustong pagbabago sa buhay. Tama, mali? And mostly, lalo na sa mga Pilipino, mahilig sila kapag bagong taon. Ano yung bagong taon? New Year's resolution. Magbabago na ako. Hindi na ako magmumura. Magda-diet na ako. Parang ako lang yan, 5 years na nagda-diet. No? There are so many changes that we want in life. And to some of us, gusto nating change, magkakajowa na ako. O kaya, gusto nating change, magiging honor student ako this year. So ito mga pagbabagong to, hindi naman masama. Maganda naman, but they are not biblical change. We want to discuss today is about biblical change. Pagbabago ng ayon sa Biblia. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Kasi ang pagbabago is not just any change on our outward appearance, but a change that is inside of us. Yung nasa puso natin. Kasi kung anong nasa puso natin, siya yung lalabas sa action natin. No? Kaya nga yung mga palamura dito, galing yun sa puso ninyo. The abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya sa mga nagsasabing mataba ako,
at malaki ang tiyan ko, at tumatawa, pinagtatawanan ako, kinukutsaan niyo ako mula sa puso. Joke lang. Guilt trip ba to? No? Somehow, whatever comes from our mouth comes from the heart. No? Kaya even our behavior, no, yung mga ugali natin, may tinatawag na ugaling aso, ugaling kabayo, ugaling basahan. Pero tayo, bilang mga naniniwala kay Kristo at nananampalataya sa Panginoon, dapat tayo ay ugaling makadiyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, makadiyos ka ba? Alright. So, ang pagiging makadiyos, no, this is a process. Ang change is a process. But before there's a process, merong goal. The goal of change. Ang goal of change is the conscious tayo, simula sa isip, sa salita, sa gawa, and spiritually, that every day of our life, dapat may nagbabago according to the will of God. Not according to what other people expects you to be. For example, kapag nagbabago ka dahil gusto mong sumabay sa uso, ang tawag doon is peer pressure or social pressure. So that's from outside. But the will of God, yun yung mas mahalaga. No, the result of change, ang goal natin is sanctification. Can you tell your neighbor, sanctification? Sanctification meaning to purify. No, for us to be holy because God is holy. Tayo ay magpakabanal dahil ang Diyos na sinasamba natin ay banal. Santong kabayo, banal na aso, baligtad pa, no? Natatawa ako, sa'yo. That song was composed because of the religious people. Doon sa mga relihiyosong tao. Kasi, kadalasan sa mga relihiyoso at sumisimba, pumapasok ng church, sila actually yung mga pangit ang ugali. Karamihan, based on studies. At base dun sa nagsulat ng kantang yon. That's why tayong lahat ngayon dito sa Hope Church, will you agree with me na tayong lahat ay may responsibilidad na magbago ayon sa kalooban ng Diyos? Kasi aminin natin to, marami sa paligid natin hindi magbabasa ng Biblia. Ang binabasa, tayo. Tama? No, we are judged. Lalo na kapag born again Christian ka, dapat perfect ka. Which is hindi nila alam na lumalapit tayo sa Diyos kasi alam natin at tinatanggap natin tayong lahat dito, tayo ay mahina. Tama? Mahina tayo, kaya ang kalakasan natin ay ang Panginoon. No? Pumapasok tayo sa simbahan, hindi dahil sinasabi nating perfecto tayo, pero we are imperfect, but we have a perfect God. Tama? So, but then again, the goal is still tayong lahat, kahit na imperfect tayo, ang goal pa rin natin dapat bilang mga Kristiyano, magbago ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo ba, gusto nyo ba na born again Christian ka, sasabihin mo may Diyos ka sa katawan, pero palamura ka? No? Siyempre, hindi maganda. Di ba, Moy? Di ba? So, people will judge us. So, we need the Holy Spirit so that the work inside of us will be done. Kung wala ang banal na Espiritu sa atin, mahirap magbago ng ayon sa kalooban ng Diyos. And you can read that, no, para maging conscious tayo na ma-aware from the Bible, from the book of Romans chapter 8. Basahin niyo yung buong chapter na yun later. And the person of change, after the person of change, tayo yun, there will be a process of change. So may proseso. Ano yung prosesong yun? Mortification of the flesh. Background pa lang tayo yung nagre-review lang tayo nung pinag-aralan natin before. Mortification of the flesh. To mortify the flesh. Next is meditation of the word.
and then the manifestation of Christ-likeness. Ang ibig sabihin, no, mortification, papatayin natin yung tawag ng laman. Iiwasan natin yung tawag ng laman, masusundin natin ang tawag ng banal na Espiritu. No, ano yung meditation of the Word? Kasi, nagbabago ang isip natin dun sa kalooban ng Diyos, the more we read our Bible. Sinong may dala ng Bible ngayon? Sinong walang dalang Bible? Ba't di nyo dala? Sinong mga life group leaders ninyo? Mamaya sabihin nyo sa akin, ha? And lastly, manifestation of Christ-likeness. Ibig sabihin, yung pagiging Kristiyano dapat makita sa ating lahat. And today, on the second part of our teaching, no, it is identifying your own way. Identifying your own way. Para sa pagbabago natin, madalas tayo ang nakaka-identify sa sarili nating mga gawa. Tama, mali? Sino ang unang-unang nakaka-identify ng ugali natin? Tayo. Sino dito yung halimbawa may ginawa kang mali, agad-agad napapasori ka kasi alam mong maling ginawa mo sa sarili mo. Tapos nahihiya kang humingi ng tawad kasi alam mo nagkamali ka. Tama? No? So am I right? No? Today, we will look at the nature of our nature. Naintindihan? We will look at the nature of our nature. Ibig sabihin, ano nga bang klaseng tao ako? No? Anong klase nga ba akong mananampalataya? Ano nga ba ang estado ko ngayon? Kasi dapat tayong lahat, ma-identify natin ano yung lust. Alam niyo yung lust? L-U-S-T? Ang lust, hindi lang yan sexual lust. Lust is yung kahinaan natin na tawag ng laman. No? No, we need to identify yung mga unique combinations that we are designed to, na nilikha sa atin, para alam natin kung paano solusyonan. Kasi minsan ang tao gusto lang magbago, pero hindi alam kung ano ang babaguhin. Or minsan, gusto nating magbago, pero hindi nyo alam kung ano ang pinag-ugatan. Gaya ng isang damo, di ba? Normally, di ba, tumutubo ang damo, ang pangit ng damo sa garden. Ngayon, gusto mong baguhin, puputulin mo para gumanda ang itsura. Pero pag putol mo, after 3 weeks, tumubo na naman. Bumabalik-balik. Bakit? Kasi hindi na-identify na dapat pala putulin o hugutin ang ugat para hindi na siya tumubo ulit. No? So, kailangan nating pag-aralan yon. So, in the book of James or Santiago, chapter 1, verse 14, pakibuksan ang inyong mga Bible. Sa mga walang Bible, bahala kayo dyan. Santiago chapter 1 verse 14. Sinong meron? Pakibasa nga. Pakisabi sa akin pag nakita nyo na. Sinong may Bible? Sabay-sabay, ready na ba? Santiago chapter 1 verse 14. Lakas. English yun, ha. Tagalog, Tagalog. Lakasan nyo na sabay-sabay. You see? Nahihikayat daw tayo kapag nadadala ng sariling pagnanasa. So we have our own lust. Ang lust is pagnanasa. Ano-ano ba yung mga uri ng pagnanasa? Pwedeng pagnanasa ng sexual na immoralidad. Sexual na immoralidad, ibig sabihin, pornography. Okay? O kaya
Yung mga bagay na hindi pa dapat nyo ginagawa, ginagawa nyo na. Ano pang klase ng pagnanasa? O pagnanasang matulog ng matulog? Ibig sabihin nun, laziness? Or pagnanasang kumain ng kumain? Kasalanan din yan. O pagnanasa ng covetousness? Covetousness, ibig sabihin, pagiging inggitero. Gusto ko kapag may iPhone siya, dapat may iPhone din ako. Tawag na laman. Uy, nagka-jowa siya ngayon, dapat magka-jowa din ako ngayon. Uy, meron akong kakilala taga-church, linggo-linggo, iba-iba yung girlfriend. Guwapo, boy. Dapat ako din. Do you know na itong mga ganitong problema, this is rebellion. When you say rebellion, ano ibig sabihin ng rebellion? Pag-aaklas. Pag-aaklas or pagtanggi. Ayaw sumunod. Tama? Dahil may sarili kang pagnanasa, ayaw mong sumunod sa nakakataas sa'yo. Sa sitwasyong ito, sino ang nakakataas sa atin? Si God. Or ang banal na spirito na nasa atin. So kapag si God ay God, tayo, yung tao, we must submit before Him. Kasi tayo ang nasa baba. Sino ang pinakamakapangyarihan? Si God o tao? Pero kapag nasunod ang tawag ng laman o sarili mong pagnanasa, ibig sabihin, sinong Diyos sa inyong dalawa? Ikaw. Tanong, may rebellion ka ba sa buhay ngayon? Do you have the mask of rebellion? Maskara. May maskara ka bang tinatago ngayon? Meron bang pag-aaklas na nangyayari sa iyo ngayon? Nag-iisip kayo ngayon, no? Somehow, nag-iisip ka na parang, ano kaya, rebelde ba ako? Ay, hindi. Pakiramdam ko, hindi ako rebelde kay God kasi life group leader ako eh. Sino mga life group leader? Taas kamay. Somehow, yan ang nararamdaman nyo, hindi ako rebelde kay God. Sinusunod ko si God eh. Tama? Or mga core teams, sinong core teams dito? Ay, bagong core team, men. Nag-core team class kami. O, hindi ako nagre-rebelde, masunurin ako. Or probably, some of you, sa mga katabi ninyo o isa sa inyo, pakiramdam ninyo, hindi ako nagre-rebelde kay God kasi mabait akong bata. Ano yung definition ng pagiging mabait? Masunurin ako sa nanay at tatay ko. Masunurin ako kay pastor, lalo kay pastor. Pag sinabi niya, susunod ako. But, do you know that some of us, or most of us, tayong lahat ay rebelde. And there are types of mask of rebellion. Number 1, assertive. Teaching tayo ngayon, ha? Kaya ako may ganito. Assertive rebellion. Sino kaya yung mga assertive rebels? Ano yung assertive sa Tagalog? Assertive. Ano yung assertive? Sino yung mga with honors dito? Paki-google nga yung assertive. Assertive. Kumbaga, panay kang nakauna. Ano yung assertive? No? Nauuna ka doon sa parang, ito yung gusto ko eh. Di pwede. Confident. No? Mayroon kang paninindigan. Di, kahit pastor ka, tama ako. Something like that. No? The assertive rebel, pakinggan nyo mabuti ito mga anak ha. Kasi once na rebelde ka, big sabihin, you are disobeying and dishonoring God. Okay? Assertive rebel, ito yung mga taong, yung nga sumunod. Sa amin nga, hindi ako nautusan maghugas ng plato eh.
Tapos dito paghuhugasin nila ako ng cup nung elements. Si pastor, no? So nasabi niya lagi, tulungan niyo si Asher. Pulutin niyo yung lahat ng balat ng candy, magwalis kayo doon. Narinig. Tapos titingin-tingin. Pag hindi na nakatingin si pastor, yoko nga. Sa amin nga, hindi naman ako naglilinis, nagwawalis eh. Paupo-upo nga lang ako eh. Bakit ko lilinisin yan? These are the people who always say, I don't want to obey. Or, I won't. Hindi ako susunod. Or sometimes, ito yung mga taong, pag sinabing bawal uminom ng alak, wala naman si pastor. Di naman nakikita ni Lord. Ay, hindi naman nakikita ng nanay at tatay ko. No mo tayo, tol. Uy, born again Christian ka, di ba? Ayos lang yan. Sa Bible nga, di naman kasalanan. Si Jesus ka, uminom eh. May paninindigan. They are very assertive. They are rebellious people against God. No? Or merong iba, no? They want to refuse to cooperate. Pag sinabing, wag maninigarilyo. So, hindi nga naninigarilyo. Pero nag-vape. Tapos tinanong ko, ba't ka nag-vape? Di naman po ako nanigarilyo, iba po yung sigarilyo. Vape yun. Hindi, usok din yun, Brad. Usok din yun, masisira din yung baga mo. Merong studies na nagka-cancer dahil sa paninigarilyo ng vape o paggamit ng vape. Ay, hindi po. Sa tingin ko, di kasalanan ng mag-vape. Manigarilyo, kasalanan. So, meron silang paninindigan. Or to some, sasabihin kapag tinuturo sa church na bawal ang premarital sex because biblically, tinuturo ng Bible na bawal mo na makipag-sex kung hindi ka pa kinasal. Hindi naman ako nakipag-sex, kiss lang. Uy, necking, petting lang. What is necking, petting? Sasabihin ko tayo sa inyo ng diretso kasi to some of you sa panahon nyo ngayon, alam nyo yan. Kami nalaman namin yun, 25 years old na kami. No, kayo ngayon, somehow you have the idea. No, yung mga touchy-touchy dyan, kasalanan yan. Pagiging rebelde yan. To some of you, maaaring ang banal na spirito nangungusap sa inyo kasi hindi namin alam ang ginagawa ninyo. Pero alam ng Diyos at alam mo sa sarili mo kung nakikipag-lips to lips ka na. This is a sign of rebellious, assertive rebel. Hindi lang sa mga magulang, lalo't higit sa Diyos. Tapos sasabihin natin, Kristiyano tayo. Gusto ng Diyos, you must be holy because He is holy. Ang sabi ng Diyos, magpakabanal ka dahil banal ako. Pero ikaw sabi mo, hindi. Basta nagpe-pray ako, ma-attend ako ng life group. Common naman ngayon yan eh. Si Pastor KJ, modern days na ngayon, hindi na panahon nila pastor yan. Palibasa 40 na siya, di niya naintindihan. Assertive. May paninindigan kasi rebelde. No? Or to some extent, no? They are defined, those people na, this is my stand. Nirirespeto ko ang alam mo, pastor. Pero respetohin mo yung gusto ko. Gets? O kaya sabihin ko, alam mo bang mahal ka ng magulang mo, kahit na ganyan sila, mahal ka nila. Ay, hindi mo naintindihan, pastor. Kung mura-murahin ako ng nanay at tatay ko, kung duru-duruin ako, di mo alam ang pakiramdam. Wala kang alam, pastor. Hindi, nak. Sa tingin ko, walang mga magulang na hindi nagmamahal sa mga anak. I stand for it. Iba ang mga magulang ko. Di mo sila kilala. Nagmamatigas ka. May paninindigan ka. Somehow, you don't want to listen. Or maybe, minsan, o madalas sa tuwing nag-aaral tayo sa church, may mga naririnig kayong example na, hindi para sa akin yan. Para sa iba lang yan. Ibahin niyo ako. Di kayo, maniwala kayo kay pastor. Pero ako, sa tingin ko, mali yung sinasabi niya. Somehow may mga ganyan kayong thoughts. You are
a rebellious person, this is assertive. No? And there's also cooperative. Cooperative rebel. Ano ang cooperative? Cooperate ka naman. No? Pero, sabi nga sa aklat ng Santiago kanina, meron ka pa ring sariling pagnanasa ng laman. Na imbis na makinig ka sa salita ng Diyos o sa banal na spiritu, inuuna mo pa rin yung pagiging rebelde mo. You cooperate, but somehow, nagre-rebelde ka din. Nang hindi mo alam. Makinig kayo lahat dito. Marami sa inyo ganito. Dito, karamihan kayo magfo-fall. I will obey because it gets me what I want. May makukuha ako eh. Susunod ako kasi ia-affirm ako pag sumunod ako. Susunod ako kasi kapag sumunod ako, may points ako dyan kaila Ate Chow yan kapag sumunod ako. Malay mo, next time ako na ang isend sa courting class. So merong something in return. Ay, susunod ako. Pag sunod ko, sa birthday ko, malamang may gift ako. Do you understand? Pagiging rebelde pa rin ba yun? Hindi ba pwedeng mag-expect lang na something in return? No. You are a cooperative rebel. Somehow, you're doing this because at the back of your mind, may kapalit. Naintindihan? No? So, dalawa ang variation niyan. Dalawang klase. Isang compliant. Anong compliant? Masunurin. No? 'Di ba somehow maganda, no? Pero actually, kahit na masunurin ka, rebelde ka pa rin. Compliant. Ito yung mga tao o mga bata na susunod, pero pahirapan. Pinupukpok. Sabi ng nanay, Be, hugasan mo yung plato. Wait lang, later. Magko-comply yan, pero may wait later. Or meron namang susunod na, pakilabahan mo nga yung brief ko doon sa toilet. Si Dada naman eh. Nakakainis, brief naman niya yun, nakainis. Pero pupunta yan, pupunta. Baw, tigas-tigas. Nilabhan mo. Nilabhan yung brief ng Dada mo. Mga kasuraya, nepasyas niya. Pero sumunod. Sumunod, pero nagre-rebelde. Kasi walang tigil yung bibig. Pagsampay, nabutas na sa galit. Alam mo yung kung kinuha, matigas. Nung nalaban na, sa galit niya, kaka-complain, nabutas. Pero sumunod. Obedient, yet nagre-rebelde. Alright? Nagigets ninyo? No? Or, meron sa inyo mga kabataan na kapag sinabi ng mga magulang ninyo, Nak, gawin mo na yung assignment mo. Sabi ng mamaya na, ito na po, gagawin na. Tapos, pagsara ng pinto, bang! Oh, sige, magdabog ka pa. Di naman nagdabog, napasobra lang. Sige, magdabog ka kahit pangandutan ka. No, magdabog eh. Sumusunod, yet nagre-rebelde. They are compliant rebel. Or susunod pero yung mukha. Kanina na ipipinta. Ngayon di mo maipinta. Ganito. Alam mo yun? No? Pamangkin ko ganyan eh. No? Ang ganda-ganda pumapangit kapag pag ginutusan na ng mama niya. Oo na. Yung nakaka-relate sa inyo? Marami na. Or even sa teacher, nakapaki-compute mo nga tong grades ng mga classmate mo, uwian na. Uwian na yan, ha? Sige po, ma'am. Tapos, ako na lang lagi nakikita niyo.
O kaya sasabihin ng teacher ninyo, Be, bago ka umuwi, ano mo yung toilet ne, ganyan. Dami-daming tao, lagi na lang ako nakikita niya. Kakabwisit yan si ma'am. Ano yun, nak? La po, ma'am. Okay po. Gagawin ko po, ma'am. Opo, ma'am. No? Huwag na tayo lumayo. Pastor. Be, pakitulungan mo yung pakidalan nyo yung jug doon kila Lola Guy. Hugasan nyo at linisin, bago nyo ibigay kay Lola Guy. Yes po, Pastor. Wala naman sinabi. Pero nilagay lang doon. Hindi hinugasan, hindi sinabon. Life group leader yan, Ikaw, Nay! Ayan, di ba, na nila yan, nahugasan na nila yan. Kaya itaob na natin doon. Anong nahugasan? Binalandra lang nila dyan. That's compliant rebelde. Sinabon ba yun? Oh. Sinabon ba yun? Oh, pero anong utos ko? Pimentor yun Pero anong sabi ko? Pakidala doon, pero pakibanlawan at sabunin bago nyo ibigay. See? Compliant but complaining. You notice? So tama yung Bible, no? Tama yung Bible, no? Hindi mo napapansin. Hindi, mabait ako. Pakiramdam ko, mabait ako. Life group leader ako Kahit anong sabihin ni Pastor, go! We are disciples of God. Yeah! Glory to God! O, diba mo ngayon, no? Napansin ninyo. No? So these are compliant. They are very good at complying. But, again, meron silang hanash. Okay? Letter B, dutiful. Ay, yan. Dutiful. Dutiful rebels. These people are very, very good kids. They're good. Very good sila. Sila yung mga perfectionist, legalistic na mga bata. No, perfectionist, legalistic sila. Yung bang gusto nila lagi sila nananalo. Yung susunod sila kasi they want to win. Alam mo yan? Yung mga sila, competitive. Di ba? Mga competitive tong mga taong to. Yung somehow, gagawin ko to, susunod ako because I have the image to protect. Hello? Meron na ba nakaka-identify? Kahit na sa puso mo, ang dami kong ginagawa, parang laging na lang ako. Pero di mo sinasabi, ginagawa mo ng maganda at maayos pa rin yung pinagagawa sa'yo. Pero actually, deep inside, wala na ba ibang tao? Ako na lang ba lagi? Lagi lang ako nakikita. Pero, you will do it as excellent as it can be. So, hindi mahahalata nung nag-uutos. Well done. Ganda, galing-galing. Yes. Pero deep inside, next time, hindi na ako. So, you have this image. Ako kasi, I'm one of them. I used to be. Yung sumusunod ka kasi parang, nakakahiyang di sumunod. Lalo na sa mga leaders sa Singapore. Siyempre, tawag ka so-called Pastor Lucky. So kapag may hiningi sila sa akin, Lucky, do you want to teach? Naku, naka-live tayo. Patay tayo dyan. Dapat, kaya ayaw mag-OBS. Okay, somehow na lang, wag na lang ako. For example, may isang tao, inutusan. Yes po. Pero yung dibdib niya, wala na ba ibang tao? Bakit ako na lang? Ako na dito, ako pa rin dito? Pero, behind the scene yun, ikaw lang nakakaalam. Pero yung alam ng lahat ng mga nag-uutos sa'yo, mabait yan. Alam mo, kahit ano sabihin ko, sumusunod yan.
Kay buti-buti ng batang yan. Di ba kaya sabi ko kanina, they are the really good kid. But actually, it's a dangerous lust. Dangerous because gusto mong maging famous, may pinoprotektahan kang image, gusto mong ma-promote, no? Pero actually, peke. Ikaw lang nakakaalam. Nagigets nyo? Kahit na ayaw mong aminin, somehow inside of yourself, nagre-rebelde ka. Pero ayaw mong aminin. Hindi naman, bukal talaga sa loob ko yan. Pero actually, habang ginagawa mo isang bagay, nanggigigil ka. Kasi patong-patong na. No? So this fruit is actually, yung prutas ng mga dutiful cooperative rebel, no? Yung fruits nila doesn't come out naturally. The fruits that they have come out of their own effort. That's why itong mga ganitong tao, somehow, sometimes, nababurn out. Alam na nila ang tama at mali. They are close to perfection, but somehow, na-o-offend. Naintindihan? So these are the types of the assertive rebel, number 1. Number 2, cooperative rebel. Ano pa? Number 3. Naiintindihan nyo? Meron na ba kayo? Nandito na ba kayo? O wala pa? Nandyan na lahat kayo? Meron pa kasi. May tinatawag na passive. Passive rebel. Itong passive rebel na to, ito yung mga taong laging nagsasabi na talagang diretsyo. Yoko nga. Ay, wag po ako, di po ako marunong dyan. I can't obey. Marami akong ginagawa, di ako papayagan. I can't do that. They are the people who doesn't want to move at all. Ay, ko bisa, mapali. Ay, bisa mag-i-box, mapali. Ayoko mag-life group ngayon, mainit. Or somehow, absent muna ako, ayoko ngayon kasi tinatamad ako. Uy, tara, church na tayo, morning. Nag-church na ako kahapon, Sabado, mag-church pa ako ngayon Sunday, ayoko nga. Doble-doble, lumampas pa ako sa langit. Hello? May nakaka-relate? No, o kaya siguro madalas to sa mga life group eh. Uy, tara life group na yung leader, nagkanana ng mga daliri kakapalo up. Pero talagang ikaw pinaninindigan mo na, yaan mo sila, kiber, ayoko. Ayoko eh. Hello, I have my own life. Do you know that you are a passive rebel? God placed these leaders over you para sundin sila. Amen. Nakarelate. Sino man ang member ni Lloyd na yon? Baala ka, Rika. Ay, sorry. Nagne-name, no? So, ito yung mga somehow, passive rebel sila. They are also the pa-victim. Di po ako makaka-life group kasi po, si mama po kasi, kung kailan ako aalis, doon ako paghugasin ng plato. Kung aalis ako, tapos at saka naman niya sinabing, pipian mo, tangkay kang uniform. Mga pa-victim ba? Oh, halika na, church na tayo, life group tayo, guys. Hindi po ako pwede. Masakit po talaga kasi meron po talaga ako eh. Sino nga nakaka-relate? No? Tabi-tabi po. Ano ayaw yung tamaan? Lagi kong dito alam. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. No? Itong passive rebel, slightly, gusto ko sabihin mabait, pero actually they are the very stubborn people. Hirap ispilingin. Kristiyano daw sila. Lord, I offer my life to you. But if you ask them to do something, isa lang ang hiniling mo, 100 ang kanyang rason para hindi gawin. Hello? Ha? Pag hindi, halimbawa, hindi pumasa yung dahilan niya na, ay, hindi po ako makakapunta. Bakit?
Kasi po, meron akong studies between that time. O sige, sa Sabado na lang, wala kang pasok, di ba? Ay, hindi pa rin po ako pwede. Bakit? Kasi po pag Sabado naglalaba kami, anong oras? 9:09 po, anong oras natatapos? 12:00 po. O hindi mag-life group ka dun sa isang life group kasi 3 p.m. sila. Ay, hindi po pwede. Bakit na naman? Mainit po. Magpayong ka. Wala po kaming payong. Ito yung mga ganitong tao. Yung mga ibang life group leader, sumusuko na dun sa pangalawang rason. Pag akong nakausap nyo, mapapa-oo kayo. Kahit abutin tayo 1,000 dahilan, kaya ko kayo lusutan. Ay, tanungin nyo yung mga leader ko. Tanungin mo si Madeline. Tanungin mo to si Lloyd. Tanungin yung mga SDLs. Lalo na yung mga nanay. Pastor, di po ako pwede po. Bakit? Hatid ko po kasi siya, di after niya, anong gagawin mo after? Maglalabo ako, ba't di mo pa nilabha kahapon? Di ba mauubos yung labahin mo? Hindi nga po nauubos. Di ba? Hindi nauubos. Tigilan mo muna. Kasi di rin naman nauubos eh. Tama, mali? Ay, talagang di mo uubos yung labahin mo. O kaya bigyan mo ng oras ang Diyos. Bakit? Isasagipin ka ba ng damit mo? Pagpunta sa langit? Hindi po. Pero kasi po si ganyan. Ang tanong ko na lang sa'yo, gusto mong matuto o hindi? Gusto po, tara na. May sasabihin ka pa? No? These are so stubborn. Ay naku, marami nito. Yung bang kahit kaya nila, they will try to avoid. Hindi sila gagawin, no? These are the people who are laid back. Halimbawa, sabihin mo, mag-mentoring ka na. I-mentoring mo si ganito. Ay, hindi po ako people person eh. Tuturuan kitang maging people person. Ay, baka po mahirap eh. Hindi, madali lang to. Okay, si Ate Chow yan nga, hindi naman people person. Ngayon, umahawak ng sangkatutak na tao eh. Kasi po, ganito po. Hindi, magtiwala ka kay Holy Spirit. etc. Hindi po ako ma-reply na tao. Sino mga taong to? Minsan sasabihin ko, may messenger ka? Opo. Ba't di ka nagre-reply sa chatroom ninyo ng life group? Ay, hindi po ako ma-reply na tao eh. O sige, ipipm kita. Piniem kita, ba't di ka nag-reply? Ay, busy po ako eh. Marami pong ginagawa. Bakit yung my day mo 100? Bullshit. Sino nakaka-relate? Busy daw, busy. Sinabi mo na lahat. Tinatawagan, di sasagot. Sinat mo sa chatroom, di sasagot. Kasama siya sa 10 chatroom, wala siyang nireplyan. Pero dun sa chatroom na hindi pang church, ang daldal, nagre-reply. Tinawagan mo, di pa rin sasagot. Busy daw kasi. Check mo my day. Nag-NGL pa. Ang dami-dami sagot. Kaya marami ding kabataan dito sa church, binlock na ako eh. Yung iba may mga altar accounts. No? Hindi ko kasalanan yon. Sige, takasan nyo ako. Tandaan nyo ang buhay nyo. Bahala kayo. Hawak ng Diyos ang buhay nyo. Lingkod ako ng Diyos. Ay, hindi, baka makibuli ako. Huwag na yun. Hindi, do you really want to grow? Stop reasoning out. Have the courage to face kung ano yung pinagagawa sa inyo. Kasi dun magsisimula ang paglago ninyo. Marami kasing mga tao ngayon, they are sluggard. Can you tell your neighbor, are you a sluggard? Tapos sumagot, ano yun? Buksan ninyo sa Kawikaan, chapter 13. Kawikaan, chapter 13, sige, simulan natin sa verse 1 to 4. Lakasan ninyo kayong lahat. Nakita na ba?
Kawikaan 13 verses 1 to 4. Makinig kayong lahat. Ang matalinong anak ay nakikinig sa turo ng kanyang ama. Sino ang ama nyo dito sa church? Ha? Si pastor. Sino ang mga namumuno sa inyo sa life group? Life group leader. Sino sa bahay? Nanay at tatay. So, ibig sabihin, lahat ng matatanda sa atin. Pero sino ang pinaka-pinaka? Si God. No? So sabi, ang matalinong anak ay nakikinig sa turo ng kanyang ama, ngunit sa nangungot siyang anak, iyon ay walang halaga. Tinuruan, di nakinig, walang kwenta. Nagsasalita, dito yung pastor, di nakikinig. Ibig sabihin, mapangot siya. No? Verse 2, ang taong nagsasalita ng mabuti ay tatanggap ng kabutihan. Ngunit ang salita ng taong masama ay gagantihan ng karahasan. Ang taong maingat sa pagsasalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal dulot sa sarili ay kapahamakan. Madaldal pa naman ako. Pero ang dinadaldal ko, salita ng Diyos. No? Now, this is the meaning of sluggard in Tagalog. Sabay-sabay tayo, verse 4. Ang taong tamad. Ulit, ang taong tamad. Hindi, ulit. Ang taong tamad. Sige, tuloy. Ang taong tamad. O, di ba parang may microphone si Isaiah? Okay, sabi niya, ang taong tamad hindi nakukuha ang kanyang hinahangad. Ulit, ang taong tamad hindi makukuha ang kanyang hinahangad. Ang tao namang masipag ay nagkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. Do you want to grow? Huwag kayong maging tamad. Huwag kayong reason. Wala namang ginagawa. No, a sluggard, slumber person, a lazy person, yung laging nag-i-snooze ng alarm clock. Nag-alarm clock ng 4:30. Pinatay. Nag-snooze ulit. Pinatay ulit. No? O minsan, nag-alarm ka, ang intention mo, magising talaga ng 4:30 para makapag-prepare ka para 6 p.m. o 6 a.m. makapasok ka ng maaga. Pero kakasnooze mo, inabot ka ng 5:45. Katamaran yun, guys. Pagiging rebelde yun, hindi lamang sa sarili ninyo, rebelde yun sa magulang, rebelde sa teacher, rebelde higit sa lahat kay Lord. Tapos sasabihin nyo sa akin, Kristiyano kayo. May nakaka-relate pa ba? No? Sabi niya dito, no, this kind of people, no, they are very unproductive. His life is very unproductive. Walang ibang ginawa kundi mga bagay na nakaka-distract sa buhay niya. Cellphone, TikTok, chika minute. Di lang chika minute chika hour. Minsan mga chika hanggang midnight. Ay, meron pa nga yung tawag doon, yung phone call, yung hanggang makatulugan na. Sleep call. Mga sleep call. Yung tinatawagan sila, emergency, di sila makontak. Tawagan mo yung isa, di rin makontak. Yung pala silang magkausap. No? So, sabi dito, this will cause unproductiveness. Okay? So, passive rebel, letter A, anong ibig sabihin? May paninindigan siya, I can't obey. Ayaw, tamad. Alam mo ba, mayroon pang isang passive rebel, letter B? I forgot. Sino dito ang madalas, ay sorry po, nalimutan ko. Ay sorry, I forgot. Eto na po. Hoy, umamin kayo. Magtaas ng kamay ang laging nakakalimot. Taas kamay, taas kamay, taas kamay. Taas kamay, taas kamay. Mga laging nakakalimot. Ba't kalahati lang yan? Sa programming nga, di ba? Patapos na nga, di ba? Oh, di ba? Alam nyo ba, those people who will
conveniently, actually the word is conveniently forget everything. Di ba, Ubeng? Pastor, sorry po. Pastor, sorry. Nalimutan ko. Gewa na niyang mais nga kalingwan ke. Pialdol doon eh. Araw-araw malilimutan mo maligo. Ay, sorry. Joke. No. So I forget. Distracted by so many things. Kaya kayo nakakalimot, guys. Nag-devotion ka na, ay, hindi pa po, nalimutan ko mamaya. Bakit? Distracted sa ibang bagay. Hindi ka pa nakapag-devotion? Hindi pa po. Bakit? Kasi ang dami kong good morning eh. Good morningan ko yung 6 eh. Good morning. Kumain ka na ba? Good morning. Did you eat already? Good morning nung ulam. Good morning nung balita. Sa dami ng ginagawa mo, nalimutan mo na mag-devotion. Pero ang tanong, alam ba ng mga babae na 5 sila sabay-sabay? Uy, wag kayong mag-name drop. Ba't kayo nag-name drop? Wag kayong ganun. Renz, lumaktod yan. Ingat ka, Liana. Alam nyo ba na may pakpak ang balita? Mga kabataan, alam nyo ba na ako ay malaking CCTV? Wala kayong may tatago sa akin. Kaya mag-account na kayo habang maaga. Huwag kayong magmadali. Alam mo, maraming nawawala dito sa church kasi alam ko lahat. Pero, hindi ako pakialamero. Tinutulungan ko kayo. Kasi I've been there, done this, done that. Kahit magtago pa kayo sa gilid ng mangga, doon sa kasulok-sulukan, maaabot ko kayo. Bakit ko alam? Hindi ako eh. Nililid ako ng Holy Spirit. Meron dito, alam ko, magka-chat kayo ng patago, di nyo lang sinasabi sa akin. No? Pero, hindi naman ako makikialam hanggat di kayo mag-o-open sa akin, but I'm watching you. No ka ba? Absent nga. Oh, bakit? Ayan. Kapag usapang love, buhay na buhay kayo. Pero yung kaninang katamaran ninyo, tahimik ninyo. Di ba? Sana pala hindi tayo nag-live para sa mga nanonood po ng live, nakakapagsalita po akong ganito dahil close po ako sa mga anak ko. Huwag niyo pong gawin ng splice video at sabihin ninyo kami ay masamang church. Please lang, wag. Ayan. Okay? So, naintindihan ninyo mga anak? We do this because we want to cover you. Kaya kayo minsan, ay, nakalimutan ko po. Ba't mo nalimutan? Ano bang priority mo sa buhay? Di ba? Lalo na kapag, halimbawa, di ba may rostering naman kayo sa church? Ay, ba't ka late? Ay, nalimutan ko po kasi. Ba't mo nalimutan? Wala ba kayong calendar? Wala ba kayong alarm clock? No? So, distracted kayo. These things, kapag ayaw nyo, ang dahilan nyo, nalimutan nyo. Pero ang totoo, ayaw nyo. Tanungin ko kayo, do you want to change in the image of God? Then don't be forgetful. Because God never forgets His promises. Tapos tayo, malilimutan nating magdasal, di ba Justin? Nalimutan nating makinig. Tama? No? So, lastly, sino yung mga ganitong tao? I don't know how. Ay, di ko po alam. Di ko po alam paano. Paano po to? Paano po to? Paano po to? Di ba pwedeng kutsinta naman? Kasi, dahil rebellious ka, iniisip mo na hindi mo alam lahat. Hindi mo pa tinatry. Lalo na itong mga taong to, yung, Pastor, asan po yung susi?
Pastor, asan po yung, bago ka magtanong, buksan mo muna yung mata mo. No? Pastor, hindi ko po alam kung nasan yung timplakan kape. Pastor, asan yung ano? Tagal mo na dito, di ba? Tagal mo na nakikipagkape. Tagal mo nang inihiram yung susi ng tricycle. Hindi mo pa rin alam kung saan nakalagay, Vincent? Ito naman. O, dalawa kayong Vincent. Wala ko sinabi kung sino. Di ba, John Vincent? Okay? So, ito yung mga I don't know how, I don't know where, I don't know. Alam mo yun, yung masyadong maraming foggy and clouded yung inyong isip dahil sa nagiging malilimutin tayo. Ngayon, ang gagawin natin para mabilis na lang ang usapan, hindi ko po kasi alam. Actually, alam nyo. Tamad lang kayo. No? Kaya in the Bible, Proverbs 13 ang sabi, wala daw sasapitin na maganda ang taong tamad. No, this is intentional ignorance. Sabihin mo sa katabi mo, this is intentional ignorance. Ano yung intentional ignorance? They act blur. Yung nag-iinarting parang walang alam, pero actually alam. Kasi tamad lang. Yung ay, ano po yun? Saan po yun? Ay, ewan ko po eh. Pero actually alam. Kasi siyempre mag-uutos na inis na. No? So, if we are Christians, let us not, somehow ito, no, this is also another dangerous mass of rebellion. Bakit? Somehow itong mga to, selfish sila, nagiging sinungaling. Yung akala mo hindi pa kasinungalingan yung sinasabi mo, pero actually nagsisinungaling ka na. Hindi mo alam magwalis. Diba? Ay, di po ako marunong magwalis. Ano yun? Kailangan mo ng study 101, isang taon? Pag-aaralan mo yung pagwawalis? No? Church, pakimap mo nga. Pakimap mo nga yung ano. Ay, hindi po ako marunong mag-map eh. Di po ako nagmamap sa amin kasi wala pong map sa amin. Basahan lang. Tama? Kasi nungalingan yun, katamaran. No? So, let us not be selfish. No? We should look at the lens of the Bible because when we look at the Bible, kung papansinin niyo sa Bible, no, merong reason eh. Merong reason bakit sinulat ang Biblia para sa atin. This is because of pag-asa. Lahat tayo may hope. Reason for hope. Reason to change in the image of God. Biblically speaking, pag binasa natin, lalo na yung Kawikaan, alam nyo ba na ang Kawikaan, sinulat siya dahil meron siyang pros and cons? Kasi pag binasa mo yung Kawikaan, no, alam mo kung ano yung magiging cause and effect. So kapag alam mo yung cause and effect, hindi ka ba marirenew? Parang, ayoko na maging tamad pala. Ayoko na palang makipagkwentuhan habang nagpipreach si pastor kasi nakikita pala niya lahat. Di ba? Or somehow yung iba, ayoko na sa church na to, masyadong judgmental. Actually, we're not judgmental. We're trying to help you realize the truth. Kasi, hindi tayo church na sugarcoating. Alam mo ba, dito lang sa church na to, yung diretso magsalita. Maraming lumalapit sa akin, nagchat-chat, Pastor, sakit naman ng preaching mo. Parang lahat na lang alam mo yung nangyayari sa buhay ko. Hindi. This is not personal. This is general. This is from the Bible. Minsan, kung papansinin ninyo, parang kayo ang kinakausap. Somehow, the reason why you are here, dahil gustong malaman ng malaman ng Diyos, ipaalam sa iyo, na actually ako yun. Kailangan ko palang magbago. This is not something personal to attack you. No. Hindi personal para atakihin ka. It is for all of us na habang nakikinig ka somehow, relate ako dun na. Shucks, ganun pala ako. Kailangan ko na palang magbago. Kasi kung hindi natin ipapakita yung mali
paano natin itatama yung mga mali natin ginagawa? Kung hindi natin itatama ang mali, ba't pa tayo nag-church? Ba't di na lang tayo nanood ng K-drama? Tama, mali. Ba't di na lang tayo nakipagkwentuhan at chismisan kung saan? Because the difference of the church from other group, tinatama natin ang mali. Nagpapakabanal tayo kasi banal ang Diyos. Kaya ba natin lahat? Hindi, kung sa atin lang. Pero kaya kung kasamang banal na spiritu at babasahin ang Biblia. No? God has a certain kind of change in mind for all of us. Unang Korinto chapter 6 verse 11. Last verse tayo. Unang Korinto chapter 6 verse 11. Are you still with me? May natututunan ba kayo? Very practical, no? No, pero biblical siya. Nasa Bible, Proverbs 13, basahin ninyo ha. Pero ito, unang Korinto, chapter 6, verse 11. Bakit umuwi si Pao? Okay. 1 Corinthians chapter 6, verse 11, sabay-sabay. Pakibasa, Pem? Nakita na? Taas kamay na nakakita na. Pakilakas. At ganyan nga ang ilan sa inyo. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. At ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Now, look at me, church. Kanina sa Aklat ng Santiago ang sabi, lahat tayo may sariling pagnanasa. Pero, nung tinanggap na natin si Kristo, tayo ay ibinukod na para sa kaharian niya. Pinili tayo. But, sabi niya, such were some of you. Pero ang iilan sa atin, hindi pa rin isinasabuhay na tayo ay ibinukod na. Naintindihan niyo? Wala na tayo dapat dito sa pamumuhay na to. Dahil sa pamamagitan ni Jesucristo na pinako sa krus, ibinukod tayo para sa kaharian niya, para magliwanag sa mundo. Pero merong ilan na tinanggap si Kristo, pero nananatili dito. Naintindihan niyo? Santiago, Corinto, Jesucristo. Now ask yourself, meron ka pa ba dito? Meron pa bang maskara ng rebellion sa sarili mo? If the answer is yes, there is a ruling lust inside of you. Meron pang mas pinipili pa natin na maghari yung pagnanasa ng sarili nating laman sa puso natin. That's why ang title ko is Identify Your Own Way. Kasi hindi namin kayo fully kilala. Tama, mali? Sino nakakilala sa sarili nyo? Kayo at ang Diyos. No, I want you to give an assignment. Assignment ninyo. Mag-reflect kayo mamayang gabi. Paano? I feel most secure when blank. Number 2, all I want to have or to do is blank. The thing I worry about most is blank. The thing that keeps me awake is blank. I get most angry when blank. I get into panic when blank. I tend to get discouraged when blank. Pag yung, maging totoo kayo sa sagot nyo huwag nyo lokohin. Kasi hindi nyo ma-identify ang sarili ninyo kapag niloko nyo yung sarili ninyo. Kaya nga ito, ang reflection sa inyo lang personal. Kasi kayo ang mag-identify kung sino ka talaga. Ngayon kung lumabas dyan na lahat ng sagot is parang selfish, then you need to change biblically. From the inside out. Kasi kung halimbawa dito, I feel most secure when I am with my family. I feel most secure when I am with my boyfriend.
Di ba dapat ang security natin kay God? No? Pag binigyan ko sa iyo sagot, baka ma-perfect nyo eh. No, this is analysis, identifying of your own self. So mamaya, isisend ko to sa mga chat rooms ninyo. Gawin ninyo sa sarili nyo. Hindi nyo na kailangan sabihin kung kanino. Pero gusto ko maging tapat kayo sa sarili ninyo. And from there, sa reflection na yon, ask God to help you to change according to His image. Not outwardly, but inwardly. From the inside out. Amen? Are you blessed? No? May natutunan ba kayo? Di ba napansin ninyo? Ay, kahit para life group leader na ako, nagre-rebelde pa pala ako. Ay, akala ko naman, banal na ako dahil linggo-linggo nag-church ako, wala akong absent. Nagre-rebelde pa pala ako. You know, I was reading this, nire-reveal to ni God sa akin. Alam mo ba na even me as a pastor, ko rebelde pa rin pala ako. Pero hindi lahat. That's why tayong lahat, church, I want to encourage you. Be truthful to yourself and to God. Let us all be holy because God is holy. Amen? Can we all stand up? Ngayong araw na to, church, mga anak, let's ask the Holy Spirit to help us na baguhin yung buhay natin. Amen. Yung bang, lalo na yung katamaran natin, yung katamaran sa devotion, yung katamaran sa pagbabasa ng Bible, katamaran sa pag-attend ng mentoring, ng life group, no? Let us really seek the Lord and ask Him na baguhin yung buhay natin. Amen? Amen. So, while singing this song, huwag nyo lang kantahin sa bibig, pero gawin nyo siyang dasal. Amen. Amen? Amen. Let us pray and let's worship. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Ang puso ko'y linisin mong lubos. Hayaan mong lumakad ng may banal na pagkatakot. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos, minsan pa. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Let us make it as a prayer. Puso ko'y linisin mong lubos. Shikarabahan ni Yaras. Hayaan mong lumakad ng may banal na pagkatakot. Buhay ko'y baguhin mo, O Diyos. Ang dalangin ko'y iyong dinggin. Nasa puso ko'y ika'y sundin. At sa bawat araw, ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Minsan pa buhay ko'y baguhin. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Hallelujah. Ang puso ko'y linisin mong lubos. Hayaan mong lumakad ng may banal na pagkatakot. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Ang dalangin ko'y iyong dinggin. Nasa
Nasa puso ko ika'y sundin, at sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin mo, O Diyos, tayo'y manalangin. ang dalangin ko'y iyong dinggin. Nasa puso ko ika'y sundin, at sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Tayo'y manalangin minsan pa. Ang dalangin ko'y iyong dinggin. Nasa puso ko ika'y sundin, at sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin mo, Sabihin Diyos. natin sa Diyos, tayo'y manalangin. Ang dalangin ko'y iyong dinggin. Nasa puso ko ika'y sundin, at sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Ang dalangin ko'y iyong dinggin. Nasa puso ko ika'y sundin, at sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Just the voice. Ang dalangin ko'y iyong dinggin. Nasa puso ko ika'y sundin, at sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Yes, O God. Kilang Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong salita sa aklat ng Kawikaan. Salamat at ginamit mo rin po, Panginoon, ang aklat ng Santiago at ang mga sulat ni Pablo, Panginoon, sa mga taga-Korinto, upang kami, Panginoon, manalamin sa mga buhay namin. Amen. Ama, kami po'y humihiling ng kapatawaran Yes, Lord. sa mga pagkakasalang hindi namin alam na kami po pala ay mga rebelding tao. Yes, Lord. Na meron kaming mga maskara, Panginoon, ng pag-aaklas laban sa iyo. Lihim man o lantad, alam man namin o hindi, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa iyo. Jesus, ang kalooban mo nawa ang aming masunod. Linisin mo po ang aming mga puso. Baguhin mo ang aming mga isip. Turuan mo kami sa iyong pamamaraan. Dalangin ko po, Ama, na kaming lahat dito, kasama ng lahat ng mga kabataan, ay maging totoo sa iyo. Amen.
Tanggalin niyo po, Panginoon, ang kayabangan. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang pride sa aming mga isip, Yes, sa aming Lord. mga puso, Panginoon. Lord, winawaksi namin ang spirito ng katamaran. Dalangin po namin na kami baguhin mo. Gusto po namin, Panginoon, na magpasakop sa kapangyarihan ng banal na spirito. Magpasakop sa kapangyarihan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa mga oras na ito, O Diyos, nakikita mo po ang mga puso, ang isip ng aking mga kapatid. Kung ano man po ang tumatakbo sa kanilang mga isip ngayon, Panginoon. Yes, Lord. Lord, palitan mo po ito, Panginoon, ng pagpapala. Pagpalain mo po sila ng karunungang nagmumula sa iyo. Pagpalain mo po sila ng kagalakang nananalaytay mula sa puso mo. Bigyan mo po silang lahat ng kagalingan sa lahat ng mga may sakit ang ulo, Amen. masakit ang balikat, Amen. masakit ang puson. Amen. Sa lahat ng mga kabataan ngayon, Panginoon, na may dinaranas na sakit, Lord, healing be upon them right In now. Jesus' name. And Lord, I pray na bigyan mo po ng kalayaan yung mga preso ng kadiliman. Palayain niyo po sila, Panginoon, sa spirito ng pornografiya. Yes. Palayain niyo po sila, Panginoon, dun sa deception ng kalaban. Yes. Sa panlilinlang ng kalaban, Panginoon, huwag po sana nilang madaliin ang pagkakaroon ng boyfriend o ng girlfriend, O God. Amen. Dahil Lord, wala na pong ibang mas higit na magmamahal sa kanila kundi Ikaw. Amen. At mas alam mo, Panginoon, ang mga nararapat na tao na ibibigay mo sa kanila. Lord, dalangin ko po na sa mga edad nila ngayon ay maging sapat ka muna. Amen. Sapat ka sa buhay nila. Na makita nila, Panginoon, yung kagalakan at ang saya na sa iyo lamang makikita. Amen. Lord, ipaunawa mo sa aking mga kapatid ngayon na hindi maibibigay ng mundo o ng ibang tao ang pag-ibig na kaya mong ibigay sa kanila. You know, church, anak, I just sense that there is peace and there's love that is ready to be poured out unto you. Amen. Can we raise our hand to the Lord and say this prayer sa puso natin? Sabihin ninyo, Panginoon, Panginoon, narito po ako, narito po ako. nagsusumamo, Nagsusumamo. nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Turuan mo po ako Turuan mo po ako na manalangin, na manalangin, magmahal, magmahal, magbasa ng Biblia, magbasa ng Biblia, at lumago sa relasyon sa iyo. at lumago sa relasyon sa iyo. Father God, Father God, here I am. here I am. Send me. Send me. Gaya po, Panginoon, ni Isaiah, Gaya po ni Isaiah, gamitin mo ako gamitin mo ako para sa kaluwalhatian mo. para sa kaluwalhatian mo. Hindi ko po alam ang lahat, Hindi ko po alam ang lahat, pero naniniwala ako, pero naniniwala nagagabayan mo ako ako, nagagabayan mo sa pamamagitan ng Sa banal na pamamagitan. Espiritu. Sinusurrender ko po sa iyo lahat Sinusurrender ko po sa inyo lahat ang mga bagay na hindi ko kayang bitawan, ang mga bagay na hindi ko kayang bitawan, ang mga kasalanang tinatago ko, ang mga kasalanang itinatago ko, ipinapasa Diyos ko po. ipinapasa Diyos ko po. Tulungan mo ako, Ama, Tulungan mo ako, Ama, na makalaya na makalaya sa kadiliman. sa kadiliman. Malakaran ko nawa Malakaran ko nawa ang kaliwanagan ang kaliwanagan at ang pag-ibig at ang pag-ibig nagmumula kay Kristo. na nagmumula kay Kristo. Patnubayan mo po ako Patnubayan mo po ako sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And now I want to invite our two friends, yung mga bago natin. Brother, ali kayo, kayong dalawa, at kung sino pa ang bago. Alam nyo, napakabuti ng Diyos dahil kayo ay pinili para tanggapin ng Panginoon. Magdadasal tayo ngayon, kumakatok si Jesus sa puso ninyo. Papapasukin nyo ba siya? Okay. So magpe-pray tayo, pero sa pagpe-pray natin, namnamin niya siya sa puso ninyo. At kausapin nyo ang Panginoong Diyos. Amen? So ipikit nyo ang inyong mga mata. Can we lay hands on them? Sabihin niyo, Dear God, ulitin natin. Buka mo yung bibig mo, kapatid.
Sabi mo, Dear God, Dear God, maraming salamat po maraming salamat po na kahit ako'y makasalanan, na kahit ako'y makasalanan, pinili mo ako pinili mo ako na tanggapin si Kristo na tanggapin si Kristo bilang aking Diyos bilang aking Diyos at tagapagligtas. at tagapagligtas. Salamat, Ama, Salamat, Ama, dahil ibinigay mo ang iyong anak dahil ibinigay mo ang iyong para anak sa kaligtasan ko. para sa kaligtasan ko. Heso Kristo, Heso Kristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos bilang aking Diyos at tagapagligtas. at tagapagligtas. Baguhin mo po ako Baguhin mo po ako ng ayon sa iyong kalooban. ng ayon sa iyong kalooban. Banal na Espiritu, Banal na Espiritu, gabayan mo po ako gabayan mo po at ako. lokoban mo po ako. Lokoban mo po ako. Tuwid mo po ang buhay ko. Simula ngayon Simula ngayon hanggang sa pagbabalik ni Jesus. hanggang sa pagbabalik ni Jesus. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. Amen. Church, palakpakan natin sila. God bless you. Keep coming back to the church. Amen. Amen! Mga kabataan, I invite all of you na magtayo ulit. Tayo ulit. And let's end this with praise! Magpasalamat tayo muli sa Panginoon because I know na lahat tayo ay natuto mula sa salita niya. Amen! Kaya naman, let's end this with praise! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, ni hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Minsan pa kung aking mamasdan. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, ni hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. 1, 2, 3, go! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Come on! Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na! Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Buhay na natin! Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. 1, 2, 3, go! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Taas natin ating mga kamay.
Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin. Thank you, Jesus. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Let's shout, Jesus! One more time, say Jesus! The service has ended. The Lord bless you and keep you in Jesus' name. Amen.